Ah. Allow me. The notification. Amen. Muli isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid and friends on Facebook. At it's a great privilege sa atin na magkaroon tayong muling pagkakataon na makapag-aral sa salita ng Diyos na magkakasama. No? Even sa ganitong by way of online. Itong ating hindi na kailangan tayo ay mag-ipon-ipon. Do pwede natin pag-aralan ang salita ng Diyos sa ganitong sistema, no? So, sabi nga, meron tayong isang kasabihan, sa ating panahon ngayon. So, by way of introduction, nais kong bigyan pansin itong merong kasabihan sa panahon natin na ito, no? Sabi niya rito, lagi ko itong binabanggit, the illiterate of the 21st century, sabi nito, will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. So, ang pagiging ignorante sa panahong ito ay hindi sa mga taong hindi marunong sumulat o bumasa man, hindi nandoon, kundi actually meron kaming kasama sa bahay, hindi siya normal na katulad natin, hindi marunong magsalita. Hindi rin siya halos makarinig at hindi siya marunong sumulat. Sa madalit salita, siya ay pipi. Siyempre, pag hindi ka nakakarinig since birth, ang mangyayari sa'yo magiging pipi ka. Dahil wala kang alam na sounds. Pero dahil desidido siyang matuto, nakikita ko sa kanya na hindi hadlang sa kanya na ang bagay na yon upang siya ay magkaroon ng kaunawaan. So, napakahalaga na ang isang tao ay magkaroon siya ng commitment at magkaroon siya ng decision sa buhay niya. Sa totoo lang, sa kanyang sariling pagsisikap ito, ngayon, mayroon na siyang mga bagay na nalalaman at nagagawa na even me, na hindi ko kayang gawin. So, nakakagulat sa ganitong klaseng bata, Pero sa ngayon, marunong na siya. So, ang problema sa panahon natin ngayon, kung bakit patuloy na nagiging ignorante o ang isang tao dahil ayaw niyang matuto o mag-aral. Marahil siya ay, sabihin na nating tamad, or ayaw na niyang umunlad pa sa larangan ng kanyang pagkahilig o layunin niya sa buhay. Wala na siyang So, maring isa pa, kaya ang tao ay nagiging ignorante dahil ayaw niyang bumitaw. Saan? Sa maling nakasanayan, sa profession, sa trabaho, maging sa pagtuturo, o bilang isang estudyante, sa mga nakasanayan, Actually, yung mga panahon na to, even in the field of agriculture, yung mga tao ayaw nilang sumunod dun sa mga technician, in this advanced technology, ang sinusunod pa rin nila yung kanilang mga traditional way, So, ganito ang nangyayari, o kaya sila ay patuloy nagiging ignorante ang mga tao ngayon dahil ayaw nilang mag-aral na muli, Ito yung matindi, yung ayaw na nilang mag-aral na muli. Ito yung ugaling ating minana, na laging sinasabi, sabi niya, dito na ako isinilang, dito na rin ako mamamatay. Ito ugali natin, ito nakuha pa natin sa mga ninuno natin, Ito yung pangit na ugali na minana ng iba. So, sana naman, hindi naman ganito ang ating prinsipyo
pagdating sa buhay spiritual. Ano? Sabi ng ating Panginoong Yesus sa John 8, verse 32, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Kung tayo ay magpapatuloy sa kanyang mga salita, malalaman natin ang katotohanan, at ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa iyo at sa akin. No? Sabi niya sa kanyang mga disciples na sumunod sa kanya, na sila yung mga nanampalataya. No? Ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, dahil sa sistemang paniniwala na sumako sa ating mga kaisipan, ito ang pumipigil upang pakinggan at unawain kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Actually, kaya ayaw nating makinig dahil doon sa sistemang belief, yung sistemang pinaniniwalaan natin sa ating kaisipan. Kung minsan, nagkakaroon tayo ng saradong kaisipan sa sinasabi ng pahina ng inyong Biblia. Sa halip na ating paniniwalaan na higit kung ano ang sinasabi nito o ang sinasabi ng iyong Biblia, sa ating pag-aaral, kuminsan higit nating pinapakinggan yung sinasabi ng tao, o ng ating maging ang ating nagtuturo sa atin. Sa halip na unawain ang sinasabi sa pahina ng iyong Biblia, nagiging sarado ngayon ang ating kaisipan. At madalas mangyari ito. So I hope sa ating buhay, sa ating pag-aaral, maging open-minded tayo. So tandaan natin, sa pag-aaral sa salita ng Diyos o ng salita ng katotohanan, ito ay patuloy na proseso. Laging laman ito ng aking mga pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito ay isang patuloy na proseso, isa itong katotohanan. At mula itong dulo hanggang sa kaganapan ng mga panahon, tayo ay patuloy na natututo. Every time nabubuksan natin ang ating banal na kasulatan, mayroon tayong nakikita, o mayroon tayong natututunan. So ang ating topic for today is about the ministry of the Holy Spirit in the believers. Sa panahon natin, maraming kalituhan sa mga Kristiyano today ang tungkol sa paksang ito sa panahon natin. Ngayon, in this present time. So, noong bago pa lang ako isang mananampalataya, lagi kong naririnig sa mga Sunday school ang tanong na ito. Maaring isa ka doon, At ito ay maaaring makapagbibigay ng kalituan o kalituhan sa body of Christ sa ating kasalukuyang panahon. Maaaring ito ay magdudulot ng kalituhan nga. Alam ng bawat isa na ang lahat ng salita ng Diyos mula sa Genesis up to Revelation ay salita ng katotohanan. Lahat na yan ay salita ng katotohanan. Subalit sa ating pag-aaral nito, kailangan ang tamang paghati. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Kailangan nang bumabasa na malaman niya kung sino ang kinakausap nito. Lagi nating isipin o tignan, sino ba itong kausap itong sinasabi ng banal na kasulatan? Ako ba yung kinakausap o mayroong isang grupo ng tao na kanyang kinakausap? So, sa ating pag-aaral ngayon, ating titignan ang ministeryo ng Santong Espiritu sa ating panahon. The ministry of the Holy Spirit in this present time. Ayon sa talatang ito, may sinasabi si Jesus sa kanyang mga alagad. So ating tignan sa John chapter 14 verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Sabi niya, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ayon sa turo ng maraming Kristiyano nowadays, sa panahon natin ngayon, ang sinasabi nila that the Comforter or the Holy Ghost is our teacher. Ito yung ating natutunan, di ba? Maaari ding itanong ng marami. Ito ay marahil may tanong din ng marami, kung saan ba nanggagaling ang
Saan ba nanggagaling ang itinuturo ng isang leader, ano? O ang isang guro? Ikaw, may guro ka. Ako, may guro ako. O ang lahat tayo ay nagkaroon ng guro. Yung mga puzzle, may guro. Ngayon, narinig na ba ninyo na ang Holy Spirit is your teacher? Narinig na ba natin yon? Ang masasabi ko sa inyo ngayon, in this present time, no? Ang masasabi ko, hindi ito ang tamang sagot. Nakakagulat, ano? But let's examine, sabi nga, tignan natin, suriin natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Our supreme base of all our teaching or doctrine is the Word of God. Kung minsan, nagiging, hindi lang natin ayaw pakinggan dahil nabuo na sa ating kaisipan na ating natutunan sa iba. Di ba, nung minsan sa ating pag-aaral, meron yung belief system ng ating buhay kasi natutulang tayo sa mga narinig natin sa iba, di ba? So let us examine, no? Ngayon, ang aking tanong sa inyong pag-aaral sa salita ng Diyos, are you rightly dividing the word of truth? Dahil ito yung kautusan o ito yung command ni Apostol Paul to the body of Christ to study the word of truth, no? Study to show thyself approved unto God. Sabi nga doon, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ikaw ba o ang sinumang makapanood ng paksa na to, ng message na to, are you rightly dividing the word of truth? Actually, sasabihin nila, yes. But tignan natin kung tayo nga ba ay ginagamit natin ang talata na ito, 2 Timothy 2:15, na paraan ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kung hindi mo pa nasubukang pag-aralan ng salita ng Diyos na may tamang paghati, I encourage you na panoorin mo ang paksang ito o even ang aking mga messages, no? O ating paksa before. Try nyo na panoorin, no? Nandun yung aking YouTube channel, no? Or in my FB account. Pwede mong tignan lahat ng mga messages na ating pinag-aaralan. Now, ikaw ba ay naniniwalang ang Santong Espiritu ang siyang ating guro? Magandang tanong, ano, di ba? Siyempre, sa pag-aaral ng salita, di nawawala yung mga pagtatanong. So, ikaw ba ay naniniwalang ang Santong Espiritu ang siyang ating guro? Ito yung ating naririnig, di ba? Ito yung ating natutunan. So, let us examine now, no? Simula ba nang ikaw ay umattend sa iyong Sunday school, no? Of course, sa ating mga simbahan ay mayroon tayong ina-attended na Sunday school, no? Sino ba ang nagtuturo sa inyo? Even me, sino ba yung nagtuturo sa atin? Di ba ang Sunday school teacher mo? Pero ultimately, ang alam natin ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin, hindi ba? Totoo yun, di ba? Yun ang ating alam. Ilang taon na bang nagtuturo sa iyo ang Sunday school teacher mo tungkol sa salita ng Diyos? Ilang taon na? Sa ibang eskwelahan ang pahinto-hinto, no? Pahinto-hinto yung kanilang Sunday school. So, hindi ba siya nagkakamali sa kanyang pagtuturo? Sa kanya bang pagtuturo ng how many years na siyang Sunday school teacher mo, hindi ba siya nagkakamali? Ilang taon na kayong nag-aaral sa salita ng Diyos mula noon? Wala bang mali sa iyong mga natutunan? Sa mga nakaraan, kaya wala tayong itatama? So, wala tayong tatama dahil sabi natin kung ang Holy Spirit, it's our naglilid sa atin, no? Siya nagtuturo. Ngayon, sinong sisisihin mo sakaling mayroong mga maling turo na iyong tinanggap? Ang Holy Spirit ba? Dahil siyang yung guro? Diba? Isang tanong na lehitimo, di ba? Ang Holy Spirit ba ay tinuturuan ka ng puro tama sa iyong buhay bilang isang mananampalataya? Marahil kung siya magtuturo, of course. Ang sisisihin mo ba ang yung Sunday school teacher dahil tinuruan ka ng mali? Sino ba yung ating sisihin? Sa John chapter 14 verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whosoever I have said unto you. Tandaan, no? Ang tandaan ng talatang ito ay inaisulat para sa bansang Israel.
Ang kausap nito yung kanyang 12 disciples and on all those beliefs na sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ito ay bahagi sa programa ng Diyos sa bansang Israel at magaganap sa darating na panahon. During those days na mangaral ang ating Panginoong Hesus, ang sabi niya sa kanyang mga disciples, ang magsasalita para sa kanila ay ang Santong Espiritu. No? At ito ay magaganap sa darating na panahon at that time nakausap siya ng mga alagad. Ito ay tumutukoy sa Daniel 70 week. Ito ay magaganap sa panahon ng 7 taon, ano? Paghihirap o yung 7 years tribulation or time of Jacob's trouble. Ito yung sinabi ni Daniel sa kanyang mga hinula, no? Nang ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo sa mga Hudyo bilang kanyang ministeryo. So, ang programang ito para sa kanyang paghahari ay nakita ng mga propeta. So, ang kanyang pagtuturo, ito ay nasa propesya, no? So, subalit hindi ito tinanggap ng kanyang bayan. Nang siya ay sinabihan na makita sa prophecy, siya ay maghahari para sa kanila, hindi siya tinanggap ng kanyang bayan, no? Sinabi ni Jesus sa mga alagad at sumunod sa kanya, no? Ang mga sumunod sa kanya, ang sabi niya sa verse 26 ng chapter 14, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, no? He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, no? Whatsoever I have said unto you." So, sa panahon na yon, ang Santong Espiritu, in those days, no? Ang Santong Espiritu ay hindi pa dumating. Wala pa siya noon. Nung sinabi ni Jesus Christ na pagdating niya, no? Wala pa ang kanyang presensya sa mga tao. So, pero nais kong makita natin yung sinabi ni Jesus tungkol sa Espiritu Santo, no? Ano ba yung sinabi ng ating Panginoong Hesus? He shall teach you all things. Kanino? Sinabi niya sa mga alagad, no? Maraming nagpapalagay na ang sinabi ni Jesus ay para sa mga taong nasa panahon natin in this present time. Nakalimutan nila ang ministeryo ni Jesus ay para sa pagtutuli, no? Ang ministry ng ating Panginoong Hesus sa circumcision, no? Sa mga Hudyo, no? Sa panahon ng kapighatian, ang mga taong ito ay kailangan nila yung hindi pangkaraniwang pananaw, no? O kailangan yung unnatural, yung supernatural na hindi pangkaraniwang pananaw at hindi pangkaraniwang tulong na nanggagaling, ano? Dahil nanggagaling sa Holy Spirit sa pakikilaban nila sa mga sugo ni Antikristo during those days, no? Sa panahon na yon. Kaya nga sa Acts chapter 2, nang siya ay bumaba, the Holy Spirit empowered them, no? Binigyan sila ng empowered sila, no? Binigyan sila ng kapangyarihan, ano? Sa talatang ito ng John chapter 16 verse 13, sabi niya rito, "Howbeit when he," sabi niya, "the Spirit of truth is come," sabi niya, pag dumating na, no, ang Espiritu, no, "he will guide you into all truth." Siya mag-guide sa lahat ng mga katotohanan. "For he shall not speak of himself," sabi niya, "but whosoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come," sabi niya. Sa talatang ito, malinaw na ang Santong Espiritu ay hindi pa dumating, ano, sa mundong ito. Wala pa siya during the days of or the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. Kapag siya ay dumating, pangungunahan ng Santong Espiritu ang bansang ito, no? Or guide them into all truth. Ang i-guide niya ang bansang Israel, ang mga Hudyo, no? I-guide them to all the truth. Sabi niya, hindi siya nagsasalita ayon sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, ito ay ang kanyang sasabihin at ipapakita niya ang mga bagay na mangyayari, sabi niya, sa hinaharap, di ba? Ang sabi niya doon na ipapakita niya yung mga bagay sa mga hinaharap. Ang mga alagad na nandoon sa panahon na yon ay kanilang sinulat ang aklat ng Hebrew, no? During those days,
ng ang Holy Spirit, pag siya ay bumaba, ang sulat, ang mga sulat ng Hebrew, James, o ang mga aklat na ito, 1st and 2nd Peter and 3rd John, 1st and 2nd 3rd John, yung aklat ni Jude, at ang Revelation, ano? Ito yung sinabi ni Jesus tungkol sa Santong Espiritu na ipapakita niya ang mga bagay na mangyayari o darating. Ang lahat ng mga bagay na yon ay isinulat ng mga alagad, ano? During those days, no? Nung bumaba ang Santong Espiritu. Ang sabi niya doon, and He will guide, sabi niya, or He will show you things to come. Yung mga bagay na darating ay aking ipapahayag sa inyo, sabi niya. Yun ang mga sinabi ng Banal na Espiritu to guide them, ano? Isusulat niya yung mga darating na mangyayari. So, ang Hebrew to Revelation, it is a prophetical books, no? Kaya ang mangyayari sa bansang Israel after the church caught up sa mundong ito, no? So magsisimula yung 7 years tribulation unto the fullness of time. O yun ang mga bagay na darating na ibinigay sa kanyang mga alagad, no? But when they deliver, sa Matthew chapter 10 verses 19 to 20, but when, sabi niya, they deliver you up. So sila ay iaharap, no? Take note of what you shall speak. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa mga kanyang mga follower, no? For it shall be given you in that same hour what shall ye speak. Sasabihin niya kung ano ang kanyang sasabihin niya, no? Doon sa mga alagad ng Santong Espiritu, kung ano ang kanilang sasabihin, ano? Kapag dumating na ang panahon na yon, sila ay dadalhin sa harap ng mga gobernador at hari. During those tribulation period, sila ay ipipresent, no? Sa mga gobernador, sa mga hari, ang Santong Espiritu ang magsasalita para sa kanila. Dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang sasabihin. Before to, no, nung ang ating Panginoong Hesus ay nangangaral sa kanila, wala pa yung Hebrew, wala pa yung lahat ng mga revelations na ibibigay ng Santong Espiritu sa mga alagad, no? Na sumulat noon. Sa verse 20, for it is not ye that speak, sabi niya, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Ang ibinigay ng Father sa Espiritu Santo ang isasabihin nila, sapagkat ang Espiritu ng Ama ang magsasalita para sa kanila, no? Ang konteksto nito ay makikita sa kalagitnaan ng tribulation period. Itong pangyayari na ito, kung pag-aaralan mo ang salita ng Diyos, tribulation period to. Mangyayari at ang context nito is during the mid of tribulation period, no? Pagkatapos na kinuha ni Jesus Christ ang kanyang body, no? The body of Christ. Dahil pinangako niya, ito ay kukunin niya, no? So ganito ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Tayo ay gumugugol ng panahon na nagsusumika para sa mga doktrina na ating pinag-aaralan. Subalit nalilito, ano? At hindi naintindihan kung bakit sinabi ito ni John at sinabi ito ni James, ni Santiago, o kung bakit sinabi ito ni Pedro at ang sinabi ni Pablo ay hindi sang-ayon sa kanilang sinabi, no? Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, kumisan, pinipilit natin tinatakpan ng ibang ini-spiritualize natin itong bagay na ito o ina-allegorize, yung allegorism, no? Binibigyan natin pakahulugan, pilit natin tinatakpan para yung ating itong ating natutunang aral ay ating i-maintain, no? Halimbawa, ibibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang sabi ni Santiago sa pamamagitan ng gawa, inaring ganap. Inaring ganap ang isang tao at hindi sa pananampalataya lamang. Iyon ang sabi ni James, chapter 2, verse 24. Di ba? Malinaw na hindi lang sa pananampalataya ang tao ay maliligtas. So ngayon, ang sabi naman ni Apostol Pablo, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ano? At hindi sa mga gawa. Ephesians 2:8-9. Malinaw na ito ay opposing to each other. Di ba? Pero ang gagawin natin ngayon, binibigyan natin ng mimiisip tayo ng paraan
na para mapatunayan ang ating stand na ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang. Samantalang sa kanila, kailangan nila yung gawa because they were under the law, no? Ang isaalang-alang, so, yun ay makikita na sa Ephesians chapter 2, verse 8-9, yung sinabi ni Pablo, no? Ating isaalang-alang, no? Ating isaalang-alang ang bagay na ito, no? Kung makita ng isang Bible student, ako consider ko, everybody na nag-aaral, nagbubukas ng salita ng Diyos, kahit sino pa, sila ay Bible student. No? Hindi lamang yung nag-aaral sa Bible school. Sila ang Bible student. Everybody no, na nagbubukas ng salita ng Diyos ay Bible student. Ang mga maling aral sa kanyang nakaraan. No? Kung nakita nitong Bible study, yung Bible student, na makita niya yung mga maling aral sa kanyang nakaraan. Sapagkat wala namang perpekto upang angkinin ng bawat isa na siya ay hindi nagkakamali sa kanyang pag-aaral. Of course, lahat tayo ay nagkakamali. Tayo ay sinilang na walang laman. And then tayo ay natuto. Saan? Sa mga paaralan, sa mga school, sa mga impluensyadong tao. Sila ay tayo ay tinuruan. Pero malay natin ang mga itinuturo ba ay tama o mali. So, tayo ay bakante. So, tanggap lang na tayo ng tanggap, no? Huwag natin sabihin na ito ay pagkakamali ng Santong Espiritu. Lahat ng tinanggap natin na mga pag-aaral, turo, hindi nating masasabi lahat yun ay tama o turo. Even me, ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos, no? Patuloy. Di ba? Ang mas masasabi ba natin na ito ay pagkakamali ng Santong Espiritu? If the Spirit is guide you all the truth, siya ang nagtuturo sa atin. So, masyadong kumbaga yung salitang ito medyo medyo ang tawag dito masyadong kumbaga sa Kapampangan matalas yan eh. So, ano ba ang malinaw na ginagawa ng Holy Spirit sa panahon natin? Ano ba ang malinaw na gawain ng Holy Spirit? Ito ay isang mahalagang katanungan na dapat nating suriin at tignan ayon sa salita ng Diyos. Dahil tandaan natin kung ano ang sinabi ng Diyos kay Adam and Eve in the Garden of Eden na huwag kainin ng bunga ng halaman na iyon, ay hindi ito ang sinabi niya kay Abraham. Magkakaiba. Lagi, in every dispensation, mayroong pagkakaiba na kanyang tuntunin o ang dealing ng Diyos sa mga tao. Ang sinabi niya kay Abraham ay hindi rin ito ang sinabi niya kay Noe. Iba. Ang sinabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng arko, dahil uulan, pero in those days, hindi pa umuulan sa mundong ito, sa panahon na yon, ambon ba yung mist? Yun lang ang ibinapadala ng Diyos sa mundong ito upang kung kailangan. Ang sinabi ng Diyos kay Abraham, siya ay magiging ama ng maraming bansa. Siya ay magiging pagpapala, sa lahat ng mga bansa. Si Abraham ay hiniwalay, hiniwalay sa lahat ng mga hentil. Because before Abraham, di ba sabi ko na sa inyo, before Abraham, ang lahat ng mga tao noon, isa lamang grupo. Lahat ay mga hentil. Ang Diyos dahil magulo sa panahon na yon, kinuha niya si Abraham. Tinawag si Abraham, At sa kanya nanggaling ang tinawag na bayan o yung piniling bayan ng Diyos. Ito, alam na natin, walang iba kundi ang bansang Israel. Sa kanya nagmula. Subalit ang sinabi ng Diyos kay Abraham, hindi ito sinabi kay Moises. Magkaiba ang sinabi kay Moses. Si Moses ang tumanggap ng kautusan na ibinigay ng Diyos para sa bansang Israel. Bahagi ng programa ng Diyos sa bansang Israel. Diba? Nakita niyo yung programa sa Israel? Yung kingdom program, ibinigay niya yung mga kautusan, yung mga covenant, yung pangako na paghahari nila kasama ni ating Panginoong Yesus. They will become a kingdom priest. Dito malinaw na mayroong progressive na nangyayari sa iba't ibang panahon. Si David naman ay tumanggap ng isang kaharian, di ba? That will be an everlasting kingdom. So magiging walang hanggang by the way, ang everlasting and eternal, there's something different na in future ating itong pag-aaralan. Papakita ko sa inyo. But hindi ngayon dahil medyo bawat paksa natin, sabi nga ng
ni Mrs. Kailangan paiksiin. Nahihirapan ako paano paiksiin, ano? Pero anyway, let's continue. Kung ano ang sinabi kay David, no? Kay David, ay hindi ito ang sinabi kay John. Tandaan natin yon. Nang dumating si John the Baptist, no? Siya ay nangaral, no? At ang sabi, repent for the kingdom is at hand. Di magkakaiba yung mga ibinibigay na instruction ng Diyos sa bawat tao, di ba? Ayon sa John chapter 1, si Jesus ay dumating para sa kanyang bayan. Pero hindi siya tinanggap ng kanyang bayan, no? Hindi siya tinanggap. Siya ay pinako. Instead, siya ay pinako doon sa krus. Pero bago siya namatay, siya ay dumalangin, no? Dumalangin para sa kanila. Di ba nung nandun sa itaas ng krus, ang Panginoong Yesus ay nanalangin? Ano kanyang panalangin? Na mapatawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, binigyan sila ng isa pang taong extension of mercy. Palawig, no? O, baka narinig nyo, first time yung narinig. Pero ito ang sinasabi sa parable of the fig tree. Di ba? Kung basahin ninyo yung parable of the fig tree, ito ang parable ng puno ng igos, no? Ito yung tungkol sa 3 taon na yung earthly ministry ni Jesus Christ. Yung 3 is referring to the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. Di ba? Sabi niya, naghahanap ng bunga ng ang Panginoong Yesus, pero walang makitang bunga, no, sa fig tree. By the way, fig tree represent Israel, no? Ganun yun, ano? Pag nakita niyo yung olive tree, fig tree, yung ubasan, lahat na yan is referring to Israel. Dahil lang Diyos ay nangusap sa bansang Israel, no? So, tapos, nag-utos na dapat itong putulin. Putulin mo yan. Why convert yung sabi ng Jesus Christ dahil wala siyang makitang bunga ba? Putulin mo na yan, sabi niya. Bakit, gagambalain pa natin yung lupa, sabi niya, di ba? Tapos, humingi ng isang taong palugit. Isang taong palugit. Ito yung extension of mercy. Nang nasa itaas ng krus ang ating Panginoong Yesus, sila ay dumalangin siya ay dumalangin, no? Napatawarin sila dahil di nila alam ang kanilang ginagawa. So, para malagyan ito ng pataba, sabi niya, sila ay binigyan ng isang taong palugit. Yung fig tree to, yung kwento, no? Hindi, yung parabola, no? So, lagyan ko ng pataba. Huwag muna, sabi niya. Lagyan ko muna ng pataba hanggang ito ay magbunga, no? Sa loob ng isang taon. Pag hindi siya nagbunga, ito ay puputulin. Alam ba ninyo kung saan ba yon? Ang tinutukoy niya, yung earthly ministry, yung panahon na yon, yung 1-year extension of mercy, ito yung panahon na from the death of Jesus Christ until the death of Stephen. So, mag-research kayo doon, ano? So, siguro, meron naman tayong pagre-research, eh. Tignan niyo kung kailan yun ang aking nakikita, no? Anyway, yun ang sinasabi ng Luke tungkol dun sa parable of the fig tree. Itong time frame na ito ay mula sa pagkamatay ni Jesus hanggang sa pagkamatay ni Esteban. Ito ay 1 taon. 1 taon, no? Pagkamatay ni si Esteban sa Acts chapter 7, ang layunin ng Diyos para sa Israel was temporarily postponed. Ayon to, yung programang for the kingdom program, they are under the law, no? Hindi naputol. Yung mga prophecy naputol, no? Dahil itong mystery na ito, yung bagong mystery o yung bagong dispensation na ito is a mystery, no? Given to Paul, no? Na pagkatapos na siya ay maligtas, no? Si Saul of Tarsus. Si Saul panood, no? Hindi pa Pablo ang kanyang pangalan. At sa kanyang una ipinahayag, no? Ni Jesus ang isang sikreto na nakatago sa Diyos. Alam mo, kapatid, at sa mga makakabukas nitong ating pag-aaral na ito, hindi ko alam itong sikreto na ito since then, no? Mula pa noon. Ngayon pa lang ko nakita, no? So, since nung 2014, somewhere in 2014, itong mga pananaw na ito ay nasa aking puso na, sa aking span, no? Pero nasa akin lang. So, hindi ko akalain na sa ganitong pagkakataon na ibabahagi ko, no? Through
ano to? Through online, no? Itong live streaming, ano? Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon ako ng mga ganitong pagkakataon na to share His Word, no? Sa pamamagitan ng advanced technology, no? So, anyway, sana tayo. Itong misteryo na ito ay nakatago from ages and generations, ano? But now is revealed or made known. Kanino? Ipinahayag ito una kay Pablo. So, pag-aralan na lang ninyo, no? At maging honest tayo sa ating sarili na kung ano ba yung sinasabi ng pahina ng salita ng Diyos. Pag-aralan mo ang tungkol dito sa misteryo na ito na unang ipinahayag kay Apostol Paul, the mystery of the fellowship into a one body, which is the body of Christ, yung joining ng believers, Jews and Gentiles into one body. Ano pa ba yun? Di ba yung body of Christ? So, nung ipinahayag ito ng una kay Pablo, doon nagkaroon ng kapahayagan si Jesus. Nakaganon. Si Pablo ay sinulat niya ang Romans to Philemon, no? To Philemon, na tinanggap niya ito directly sa Panginoong Jesus. Sinabi ni Pablo, I speak to you Gentiles. Kanino yung sinabi ito? I speak to you Gentiles, as much as I am the apostle of the Gentiles. So, siya ang apostle ng mga Gentiles. Makikita natin dito na ang sinabi ng Diyos kay Adam, tingiran niya, hanapin na. So, tingnan ninyo to. Makikita natin dito na ang sinabi niyang Diyos kay Adam, Abraham, kay Moses, no? Kay David, kay John, at kay Pablo o Pedro, no? Ay iba ang sinabi niya kay Pablo. Iba ang sinabi niya kay Pablo. Ito, tingnan ninyo, no? Sapagkat sinabi ni Jesus sa kanya in other ages, and in generations, other ages and generations, was not made known unto the sons of men. Hindi niya ipinahayag. Ephesians 3:1-9, si Apostol Pablo ay tumanggap ng bagong mensahe. Sa kanya unang ipinahayag, tumanggap siya ng bagong mensahe. This is the dispensation of the grace of God, no? Kay Pablo natin natutunan, Ito yung natutunan natin kay Pablo. That for by grace are you saved through faith, and that is not of yourselves. It is the gift of God. Mayroon bang nagturo ng iba, libang kay Apostol Pablo, tungkol dito sa dispensation of the grace of God? Iba ang kanilang programa, iba ang kanilang ipinangangar. Ang pangangaral nila is kingdom program. No? Kailangan silang mag-repent, kailangan silang mabaptize, no? Kailangan nila yung kautusan na dapat nilang sundin, So, nang pagkamatay ni Jesus Christ, yung gospel of God ay nagkaroon ng pagbabago para sa kingdom program, which is referring to kung makikita nyo yung konsepto niya, ito binabalik ko lang para maintindihan niyo, in Romans chapter 1-4. Di ba ang konsepto ng gospel of God, it is that Jesus Christ is the Son of God, and it is, ang tawag ito ay pinapatunayan ng kanyang yung kanyang kapangyarihan, ng kanyang pagkabuhay namang muli, Pero sa atin, yung gospel na tinanggap natin, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, that is the grace of God, na ibinigay sa atin. So sa kanya natin natutunan kay Apostol Pablo, therefore being justified, sabi niya, being justified by faith, we have peace with God. Ito yung justification natin, it is only by faith. Sa kanila kailangan silang ma-justified through their works, Minsan pag-aralan natin yung through faith and by faith, Maring next time, mixi lang naman yon. Sa kanya natin natutunan that we are complete in Christ. Sa atin, tayo ay kumpleto sa Panginoong Hesus, Kay Pablo natin natutunan, wala nang wala nang makapagpahihiwalay, sa atin sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Romans 8:38 and 39, Wala na makakapaghihiwalay. Once you are saved,
Sabi ko nga, once you are saved, you are always saved. Yun ang aking stand, yun ang sinasabi ng Diyos. Sa Kanya rin natin nalaman na that someday, sa mga darating na panahon ay kukunin tayo ni Jesus sa mundong ito. So, kay Pablo din natin na nalaman kung ano ang ministeryo ng Santong Espiritu. Kay Pablo, I speak to you Gentiles. So, ano ba yung ministry ng Holy Spirit? To teach you all things? Di ba? Nagkakamali tayo, di ba? Ako, nagkakamali ako. Ibig ba sabihin, pinangungunahan ako ng Espiritu that hindi na ako magkamali, hindi na ako magkakamali. So, lahat, no? The inspiration of the Holy Spirit, nung lahat ng kanyang salita ay inireveal, no? Inireveal niya sa kanyang mga alagad, no? So, at hindi ang ministeryo ng Santong Espiritu, no? So, sabi niya rito, huwag nating angkinin, Huwag nating angkinin ang mga tuntunin na ibinigay sa iba. Huwag nating angkinin. Sapagkat si Pablo ang nagsabi sa iyo at sa akin, I speak to you Gentiles. Romans 11:13. Pagkatapos na alisin ng Panginoon ang kanyang church, pag kinuha na niya yung church, at magsisimula na yung 7 years tribulation. Then the kingdom program for Israel will restore. Nahinto ito nahinto. Di ba nahinto? So, ang lahat ng mga propesya will be continued, no? At ito ay mapupulfilled that time until the fullness of time. Yung mga nakahula, no? Sa Revelation, mula sa Hebrew, yung mangyayari after the church caught up, yun ay mga prophecy, no? Ito ay mga prophetic, no? So, that is the bird's eye view of your scripture. Na, hindi naman totally, pero ito yung aking nakikita. Tandaan natin, from Genesis to Revelation, lahat na ito ay salita ng katotohanan, Pero hindi lahat ng ito ay nauukol para sa atin, no? Hindi naman lahat, para sa atin. Well, ang sabi niya sa Romans chapter 15 verse 8, kung ano man ang nasulat sa nakaraan, it is for our learning, not for doctrine, no? It is for our learning. So, balikan natin kung ano ang ginagawa ng Santong Espiritu ngayon, kung ano ang kanyang ministry, no? Ano ba ang kanyang ministry today? Maraming mga pagkakalito sa bahaging ito ng iyong Biblia. So, ito ay medyo strong words, no? Pero dahil marami ang hindi nakakaalam sa isang transition sa pagitan ng pagkahulog ng Israel sa Acts chapter 7. Nung mahulog ang bansang Israel, ito yung sinasabi kong transition period. Nang nahulog ang bansang Israel, that time, Paul is continuously persecuting the church. Siyempre, hindi naman kagad naligtas si Pablo. So, nung maligtas si Pablo, mayroong transition yon, the transition period. Then, later on, ipinahayag ng Diyos ang kanyang layunin for the church, the body of Christ. So, nang naligtas si Apostol Pablo, isa lamang ang programa before sa buong mundo. Ito ang kingdom program. Sa panahon na yon ay wala pang Biblia. Hindi pa kumpleto yung entire revelation ng Diyos. Nahawak ng mga tao, no? As compared today, tayo ay may dala-dala tayo ng compilation of all the books of the entire scripture, no? So, ang Diyos ay nangungusap siya sa pamamagitan ng nakamamanghang bagay in the past, no? Sa mga signs, sa mga gifts in the early church, no? Ito yung pangungusap ng Diyos sa kanila, no? The word of knowledge, no? O yung salita ng kaalaman, salita ng karunungan, speaking of tongues, ang lahat ng bagay na ito ay nangyayari dahil wala pang mga kapahayagan, no? Na nakasulat noon na hindi katulad natin. Ngayon, meron tayong kumpletong isang library, no? Na aklat, no? Na 66 books, no? Pero may panahon na ang kapahayagan ay kumpleto o nakumpleto na, no? At may panahon na ang kapahayagan ni Jesus kay Pablo ay nag-stop. Dahil kumpleto na
ng kapahayagan. So, today, nagkaroon na tayo ng complete revelation. Baka mayroon pang isa sa atin dyan na nakakapag-reveal pa siya ng mga truths, no? Ito ay isang library na, no? What we call the Bible, no? So, hindi natin kailangan ang mga signs kung gusto mong malaman ang mga sinasabi ng Diyos. Ngayon, hindi mo na kailangan. Makikita natin sa pahina ng iyong Biblia. That is the truth, no? That is the truth. Tignan mo yung Biblia mo, no? Nandun na yung truth, kung minsan hindi pa natin binubuksan, no? Sa atin nga, lagi kong sinasabi, once na tayo nag-Bible study, isulat nyo yung mga talata at basahin ninyo. Ako, I'm thinking effort na magkaroon ako ng, it's not my responsibility na kung kayo man ay ibig kong sabihin, ang obligasyon ninyo ay suriin, ano, sa mga salita ng Diyos. Yun ang obligasyon niyo, no? So sa aking pag-aaral sa personally. So ano ang gawain ng Holy Spirit today? Tingnan natin, ano? Mayroong gawain ng Holy Spirit today. In Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ba, malinaw, di ba? Malinaw na sinasabi ng yung Biblia that the Holy Spirit seals us. Ito'y nagtatatak. Nang tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay tinatakan, ano? Ito ay tumutukoy sa ating eternal salvation, ano? Eternal salvation. So, pagka tinatakan ka, actually, it is a symbol of possession, ano? Hindi na tayo paghahari ng iba, kundi paghahari na tayo ng Diyos, ano? Ang konsepto nitong seal ay and the signet, no? Yung alam niyo yung signet sa king, ito ay isang ancient truth sa mga nakarang katuruan, ano? Of this world. Mayroong kapangyarihan na nakaugnay sa pantatak ng isang signet. Mayroong pantatak ng isang signet, no? The first mention in your Bible regarding signet ay makikita sa isang pangyayari kay Tamar, ano? At King David. Kung natatandaan niyo yung kwento, dito sa Genesis chapter 38. Baro basahin ko yung verse 18. And he said, what pledge shall I give thee? Sabi ni David. Sabi ni King David, ano? And she said, si Tamar ito, si Tamar, thy signet and thy bracelets and thy staff that is in thine hand. Sabi ni Tamar, no? Si Tamar nagpanggap siya isang patutot noon. Pero tingnan na lang yung kwento, no? Kung gusto nyo makita. And David, no? And he gave it her. Binigay niya yon. And came in unto her and she conceived by him. Siya'y naglihi, no? Dahil sa kanyang pagsisiping kay Tamar. Nang ibinigay ni David ang kanyang signet, bracelets, and staff, ito ay pagbibigay ng kanyang full authority. Ang kanyang full authority or sinurrender niya kay Tamar itong kanyang authority, no? Dahil hawak-hawak niya yung kanyang signet, no? Yung kanyang pantatak. Kung maalala ninyo makilala ni Pero si Joseph, na makilala ni Pero si Joseph, at ipinagkaloob niya sa kanya ang pinakamataas na posisyon in the land. Genesis chapter 41 verse 42. Basahin ko sa inyo. 41:42 Genesis. And Pharaoh took off his ring, sabi niya, from his hand and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck. Ibinigay sa kanya yung ring, no? Actually, the ring and the signet are the same. Yun ang singsing ng hari na ay may signet with the seal. Nakapaloob dun yung sa singsing ng hari, meron siyang signet doon, no? O yung seal, no? Nandun. Pag tinatak mo sa isang transaction, ibig sabihin wala itong pwedeng sumira, no? Ang singsing na ito ay mayroong authority sa mga naunang panahon, no? During those days, no? Kung ang sino man na lumabag dito, pwede itong ikapahamak ng kanyang buhay. In the ancient time, no? Kapag nagpadala ng sulat ang isang hari, ito ay nilalagyan ng selyo, no? O tatak ng isang hari sa pamamagitan ng signet niya, no?
So, 1 King 21 verse 8, 1 King 21 verse 8. So, she wrote letters in Ahab's day. Ito naman sa panahon ni King Ahab and Jezebel. Sabi niya, she wrote letters, si Jezebel ito, in Ahab's name and sealed this with his seal. So, nagpadala siya ng sulat, si Jezebel, ginamit niya yung singsing ng kanyang asawang hari, si Ahab, no? And sent the letters unto the elders, no? And to the nobles, no? Yung mga matatanda at yung mga noblesmen, no? That were in his city, dwelling with Naboth, no? So, sinulat ni Jezebel sa ngalan ni King Ahab, no? At ito ay kanyang sinalyuhan at ang kanyang ipinadala sa mga elders and noblesmen. So, dito, kinakailangan ng sulat na ito ay kumpleto pagka-delivered, no? Dahil pwede itong ikapahamak ng isang delivery man dahil hindi pwedeng bawasan, ano? Ang patatak na ito is represent perpetuity. O yung ibig sabihin ng perpetuity, ito yung eternality o yung continuity, no? Or something can't be changed. Hindi na pwedeng baguhin, no? Ito, utos ng hari, sabi nga nila lagi na utos ng hari ay hindi nababali, no? Katulad ng talatang ito sa Daniel chapter 6 verse 17, dito ang tinitingnan lang natin na yung seal, no? Yung singsing o signet. Katulad din yung ginagawa ng Santong Espiritu, no? Para tayo, dinalagyan tayo ng tatak. In verse 17, and a stone was brought and laid upon the mouth of the den. Ito yung kasaysayan na ni Daniel, ano? Nang siya ay dalhin sa isang lion's den, no? And the king sealed it with his own signet, sabi niya, and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Ano ba yung konteksto dito? Ang konteksto dito ay nang si Daniel ay nagkaroon ng conspiracy laban sa kanya dahil nainggit ang presidente at ng prinsipe, no, in the land, no, dahil siya ay marunong at pinagpala siya ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa isang kautusan na ginawa ng mga pangulo at prinsipeng ito, no, ng kaharian na walang pwedeng makapanalangin sa ibang Diyos. At ito ay nilagyan ng tatak sa singsing ng hari. Isang decree, no? Ang utos na ito ay isang utos na hindi na pwedeng baliin o baguhin. Ginawa ito ng mga pangulo at prinsipe bago pinatatak sa hari upang wala nang makapagbabago, no? Sa kahihinatnan ni Daniel kung siya ay mananalangin sa, di ba, nalalangin siya, binuksan niya yung bintanang nakaharap sa Jerusalem. So, ito yung kasaysayan na yun. Ito yung konteksto na lahat ng mananalangin, no, sa iba at sa tao, siya'y parurusahan, no? Yun ang decree na yun at ihuhulog doon sa lion's den. Ganito rin ang nangyari sa panahon ni Esther. Kung maaalala ninyo yung kasaysayan ni Esther, write ye also for the Jews, sabi niya, as it liketh you, sabi niya, in the king's name and seal it with the king's ring. Ito naman, sinabi ni Mordokeo, no? Kay, sino ba yun? Si Esther, no? For the writing which is written in the king's name and sealed with the king's ring, may no man reverse. Yung sinulat at sinatakan ng nung hari, hindi na irreversible, ika nga, no? This is a strong language, no? In connection with the seal and signet of the king. Ito yung eksaktong sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1, verses 13 to 14. In whom ye also trusted, sabi niya, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. The gospel of your salvation. In whom also after that ye believe, ye were sealed, sabi niya, with the Holy Spirit of promise. No? Ang sinasabi ni Pablo dito na gospel of your salvation is not the gospel of the kingdom. No? Iba yon. Ito ang ebanghelyo ng pagtutuli, yung gospel of the kingdom, gospel of circumcision. No? Ito yung gospel of the grace of God. Itong sinabi na gospel na ito ni Apostol Paul, which is the gospel of the grace of God. Pag narinig mo yung gospel na the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, that is the gospel na ibinabahagi ni Apostol Pablo. No? Tandaan natin, hindi lamang iisa ang ebanghelyo sa iyong Biblia. Hindi lamang iisa.
kung ating gagamitin itong ebanghelyong ito na hindi ibinigay para sa ating panahon. Ngayon, ang kalalabasan nito ay pagkalito lamang. Malilito tayo. Magkakaroon tayo ng confusion or mixed doctrine sa ating pag-aaral at pagtuturo. Ang sabi ng talata, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ang salitang seal from the beginning of your Bible, mula sa ating pag-aaral, even in the first mention, kay Tamar, ay nakaugnay sa salitang perpetuity o eternality, that no man can reverse it. Walang sino man makapagbabago nito. Wala nang makapagpapalit. Once you are sealed, ibig sabihin na tapos na yung transaction. Hindi ito pwedeng palitan sapagkat ito ay walang hanggan. Perpetuity. Verse 14, which is the earnest of our inheritance unto the praise of His glory. Ayon sa dalawang talata na ito, yung 13 and 14 ng 1 Corinthians chapter 1 verses 13 to 14. So, yung sinasabi nating ayon sa dalawang talata na to, ang satong espiritu ay hindi lamang tatak, kundi earnest of our inheritance. Ang salitang ito ay ginagamit sa kasalukuyang panahon natin. Ano bang tawag natin doon? Minsan tinanong sa akin ni Brother Edgar yung earnest money. Yung earnest, yung tinatawag natin down payment. Ito ay garantiya na ang isang transaksyon ay kailangan gawin o tuparin. Kailangan gawin o tuparin. As a way to illustrate, it is the Holy Spirit is the down payment that God makes in our lives, as the guarantee that He is coming back, Babalik siya, ang ating Panginoong Hesus. Babalikan tayo, Kailan ito? Until the redemption of the purchased possession, Redemption or pagtutubos, ito ay sa pagbabalik ng ating Panginoong para kunin niya ang church, the body of Christ. Tawag ng marami, rapture of the church. The rapture is not in your scripture, but there is a word caught, kukunin niya, So, kapag sinabi natin purchase possession, it is not individual. It is not individual ako. Hindi. It is collectively. Tinutukoy niya dito yung buong body of Christ. Ephesians 1:1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, to the saints, and to the faithful in Christ Jesus. Ang konteksto dito ay sa lahat ng mga banal at sa mga tapat kay Kristo. This is the purchased possession na tinutukoy ng talata chapter 13 o talata 13. From the beginning of this chapter 13, ang sinasabi niya ito yung collective, collective, buong all the saints, Ephesians chapter 1 verses 6 to 7, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Ang tinutukoy na beloved dito ay ang Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus. Tayo ay tinanggap niya dahil sa ating pagkatubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo ay nagkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan, dahil sa kanyang ginawa dun sa krus. Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Basically, ang dalawang talata na ito ay katulad ng talata sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Basically, ito yung sinasabi sa verse 21, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin, sabi niya, that we might be made the righteousness of God in Him. Siya ay hindi nakakakilala ng kasalanan, Wala, hindi siya nagkasala, Ay kanyang inaring siyang may sala, Dahil sa atin, Upang siya ang ating magiging, righteousness sa Diyos, Ito ang dahilan kung bakit tayo tinanggap sa minamahal, accepted in the beloved, Ang kanyang banal na dugo ay nabuhos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang pagkamatay,
pagkalabing at muling pagkabuhay, tayo ay nanampalataya, kaya tayo ay naligtas. And accepted in the beloved. Ephesians chapter 1 verse 12, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. Ang lahat ng bagay na ito, ang Diyos ang may gawa, no? Gawa ito ng Diyos, no? Now, ang purpose ng Holy Spirit today, in the dispensation of grace is to seal us and not to teach us, no? A strong word, no? Pero suriin niyo, no? The Holy Spirit is not your teacher. Kaya nga ang sabi ni Pablo, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang pananaw ang mga nag-aaral sa salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Dahil iba't iba ang kanilang kakayahan, iba't iba ang kanilang pananaw, iba't iba ang kakayahan. If there is only one Spirit na naglilid sa atin, wala nang magkakamali. May darating na panahon na ang body of Christ will be taken up out of this world. Kukunin tayo, no? Then those words, yung that's spoken by the Lord Jesus Christ during His ministry, no? Earthly ministry, ay matutupad after the church ay kukunin, ano? At ang programa para sa kingdom ay ipagpapatuloy. Ipapagpatuloy na yon, no? So, ang 1 John 2:27, but the anointing, sabi niya, but the anointing. Verse 27, but the anointing, sabi niya, ito yung Santong Espiritu, ito ay mangyayari from Hebrews to Revelation. But the anointing, the church, the body of Christ, is no longer here on earth. But the anointing, verse 27 to, no, which you have received of Him, abideth in you. No? Abideth in you. Notice, enye, sabi niya, yung plural form na enye, need not that any man teach you. Wala nang magtuturo sa inyo, no? Wala nang magtuturo sa inyo. Ito yung sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 27. At walang taong magtuturo sa inyo. Tama ba ang nabasa natin o mali? Sapagkat ito ang sinabi ni Jesus, walang sino man ang magtuturo sa inyo, sabi niya, maliban ng Santong Espiritu. Pero sa panahon natin, hindi pinangako na tayo ay kanyang tuturuan. Ano? Sa panahon natin, ang kailangan natin ay study. Nandiyan na lahat eh. Wala na new revelation eh. Revelation, the Holy Spirit is the one who revealed, no, the truth. At doon ay walang pagkakamali. Eh dito ngayon, kaya tayo nagkakamali because meron tayong sariling pag-aaral sa salita ng Diyos. But as the same anointing teacheth you of all things, and is truth and is no lie, sabi nung verse, no? And even as it hath taught you, you shall abide. Ito ay mangyayari during the tribulation period. Ito ang pangako ni Jesus sa kanyang bayan, pero hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap. During those days na, basahin yung Matthew chapter 10, hindi tinanggap si Jesus Christ, no? Meron siyang instruction, pero hindi siya tinanggap. Si Pablo ang nagsabi, I speak to you Gentiles. Si Pablo ang nagsabi sa atin na nangungusap ako sa inyo, mga hentil, sapagkat ako ang inyong apostol, no? Never said the Holy Spirit will teach you. Ang instruction ni Apostol Pablo to study the word of truth, no? Ang sabi niya, study to give attendance to reading, no? Eh paano natin malalaman yung salita ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa, di ba? Sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 7, consider what I say. Alin ang sinabi ni Pablo? Romans 2, Philemon, ano? Consider what I say. And the Lord give the understanding. Ang Diyos mismo yung magbibigay sa atin ng pangunawa, no? I mean, siya ang sa pagbabasa natin, binigyan tayo ng kakayahan, ano? In all things, sabi niya. Marahil iniisip ng iba sa inyo ngayon, paano naman ang Romans chapter 8 verse 14? Oh, paano naman yung Romans 8:14? Actually, meron akong separate na study about Romans chapter 8. Basahin ko, no? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ano ba yung led dito? Teaching? Teaching ba yung sinasabi niya? Led. Leading. Ayon ba sa talatang ito, tingnan natin.
tingnan natin, ano ba sa talatang ito, no? Tayo ay kanyang pinapatnubayan ngayon. Paano tayo pinapatnubayan? So, titignan natin kung ano ang hindi nito, no? O ang hindi ibig sabihin nito. Sa ibang araw, titignan natin ang ibig sabihin nito. Pero ngayon, titignan natin ang hindi ibig sabihin. Pero ngayon, tignan natin. Hindi ibig sabihin nito na ang Holy Spirit is leading you around like a puppet. Alam mo yung puppet? Yung puppet, di ba? Kung saan mo dadalhin, gusto niya. Yung sa Kapampangan, ng bata ko, ang pagkaalam ko sa puppet, yung kikong kalikot. Kung saan mo iharap yung daliri mo, kamay mo, doon siya haharap, no? Si Kiko, no? Hindi tayo ganoon, hindi tayo puppet. Hindi ibig sabihin ng Santong Espiritu, sasabihin sa iyo, punta ka dito, punta ka doon. Katulad ng iniisip ng marami na mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, ano? So, madalas ang ating naririnig, ang sabi ng iba, dinadala ako ng Santong Espiritu doon. Sino? Sinong nagsabi sa iyo na dinadala ka ng Santong Espiritu sa iyo? Sarili mo yung ating sasabi sisit ka. Ne? Ang Santong Espiritu ay inakay ako upang sabihin ko ang bagay na ito sa iyo. Diba? Marami tayong naririnig na gano'n. Yung mga yung ibang kapatid, no, minsan na nababanggit nila ito. Anyway, iyon ang kanilang nasa kaisipan. Kung minsan aking naririnig sa iba, no? Ito naririnig ko lang, no? Go on, sabi niya. Preach, sabi niya, as the Spirit leads, sabi niya. Kahit hindi ito naghanda sa kanyang paksa, as the Spirit's lead. Ano? 'Di ba? Mahirap 'yun, ano? Kapatid, ang ministry ng Santong Espiritu para sa Israel ay para turuan sila kung ano ang sasabihin nila sa paghaharap nila sa mga hari at gobernador, no? During those days. Pinrepare ng ating Panginoong Yesus, ang banal na Espiritu ang magsasalita para sa inyo sa harap ng mga gobernador, sa harap ng mga hari. Pero hindi siya tinanggap. So, ang programang yun ay natigil dahil sa isang sikreto na kailanman na hindi ipinahayag sa maraming panahon. It was hidden God, no? Pero nung ang bansang Israel nahulog, temporarily na-postpone yung programang yon. Sumingit sa programa ng Israel, nasa kalagitnaan ay sumingit ang program of the dispensation of the grace of God. Matatapos ito dahil isa itong dispensation. Pag natapos na ito, babalik muli ngayon yung programa ng Diyos para sa Israel. Yung sinabi doon bago ang body of Christ, ang mga sinabi ni Jesus Christ, yung mga hula sa magaganap sa mga darating na panahon, magtutuloy yon from the beginning of the 7 years tribulations until the fullness of time. Yun ang magiging pangyayari sa iyong banal na kasulatan, ano? So ang kapahayagan ng Diyos sa panahon na yon ay hindi pa kumpleto, no? Pero nung maligtas si Apostol Pablo sa bagong panahon, which is the dispensation of the grace of God, naipahayag na ang lahat ng kailangang mensahe, no? Para sa lahat ng tao sa panahon, ano? At para sa lahat ng tao. During those days, wala silang alam kung ano ba yung dapat nilang sabihin. Hindi pa yung Hebreo, yung sulat ni John, James, Peter, at sa Book of Revelation, wala silang alam. Di ba? So even us, wala tayong alam. Dahil yung Book of Romans up to Philemon ay wala pa. So ang Biblia, yung library na yan ay hindi pa kumpleto. Wala pa. So after na ito ay na-compile, yung 66 books, sa pagitan ng 1,600 years, ito ay kumpleto na, no? So tayo, para malaman natin ang kalooban ng Diyos ngayon sa ating buhay, read your scripture. Nandoon. Diba? So, actually, kapatid, ito yung ministry ng Santong Espiritu in this present time to seal those believers, no? To seal those believers. And all the believers, sabi niya, study to show thyself. Pag-aralan mo. Mag-take ka ng effort dyan sa pag-aaral, no?
mag-take tayo ng effort. Pag-aralan mo yan. So, manalangin ka, no? So, ang salita ng Diyos, mayroong simplicity. If you rightly divide the word of truth, hindi ka mako-confuse. But if you are not rightly dividing the word of truth, confusion ang mangyayari sa iyo. Ang mangyayari sa atin, pagka hindi ka rightly dividing the word of truth, kung ano sinabi rito, i-apply mo dito. Kung minsan, yung mangyayari sa inaharap na pertaining to those people, gusto mong kunin at i-apply mo rin sa sarili mo. No. I speak to you, Gentiles, sabi ni Apostol Paul. Paul is our apostle. At mayroon siyang definite instruction for the body of Christ. So kapatid, yun ang nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito. At maraming salamat at pinupuri ko Diyos dahil mayroon tayong ganitong pagkakataon at nawa yung mga makarinig sa ating pag-aaral na ito. Kung hindi pa ninyo nalalaman na ang ating pag-asa ay nandoon sa ating Panginoong Yesus nang siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. So, tayo ay naligtas dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. No? So, maraming salamat mga kapatid sa mga lahat ng nanood at sa mga kapatid na manunod pa dito sa ating paksa na ito. To God be the glory. And let me close in prayer. Lord, marami pong salamat sa muli sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa amin. Alam ko na itong mga salita na aming pinag-aralan ay minsan hindi nagiging comfortable sa aming kaisipan dahil hindi ito ang aming natutunan before. Pero maraming pong salamat at dalayan ko po na mabuksan at magkaroon po kami ng bukas na kaisipan patungkol sa iyong mga salita at sa aking mga kapatid na nakakasama ko at makapagbubukas nito. Bless them, Lord. At sa aming pag-aaral, alam ko na ito ay magdudulot sa amin ng lalo pang kami ay mag-aaral at sasaligsigin ng iyong mga salita. Ginagawa namin ito dahil kami po ay nakakilala sa inyo at kami ay naligtas. Ito ang nais mo sa aming buhay na kami ay lumago sa aming Panginoong Yesus, sa aming kaunawaan patungkol sa iyong mga salita. Lord, kung ano man po ang pangangailangan ng bawat isa, maging sa aking mga kapatid, kaibigan na makarinig sa salitang ito, sa aming pag-aaral. Bless them, Lord, kung ano man ang kailangan, kayo po ang mag-provide. So, ibabalik ko na po sa inyo yung kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Maraming salamat kapatid and to God be the glory sa lahat ng mga makikinig. Hope na yung may interest sa ating mga paksa, pwede niyo itong i-share sa messenger sa inyong mga kaibigan at maraming salamat at to God be the glory. Nandito na lamang po at sa susunod, Sunday, no, magkita-kita tayo muli. Brother Ariel, salamat. And to those who na hindi ko makikita kasi baka yung iba di ko friend, no. Anyway, maraming salamat sa lahat ng nakisama sa araw na ito sa ating pag-aaral.